At dahil pasukan na naman ng mga bata, back to daily routine na naman tayo mga nanay. Kaso nga lang, eto, tinanghali nga ako ng gising kaya hindi ko nga naipaghanda ng babaunin para sa tanghalian ng anak ko. Kaya ang ending, padadalhan ko na naman siya ng pagkain para sa tanghalian. Pagkaalis nga ng panganay ko at ng asawa ko, eto nga't nag-umpisa na ako mag-asikaso dito sa bahay. Eto nga, tilapia na naman ang ulam namin, hindi naman halata na mahilig talaga kami sa tilapia. Tapos binilhan ko nga lang ng 4 na pirasong hipon ng aking batang maliit dahil yun nga daw ang gusto niya. Nagsalang na nga din ako ng sinaing pagkatapos na ubusan na nga din ng suka itong lagayan ko kaya sinalinan ko na. Tapos eto nga, nagpupunas na naman ako dito sa may coffee area dahil may mga patak na naman ng kape at asukal dyan. At bago nga ako magluto ng ulam namin ay pinaghiwa-hiwalay ko nga muna itong mga labahin ko dahil maglalaba na nga ulit ako ngayon at tingnan nyo naman at puno na nga ulit. Sa tuwing maglalaba talaga ako ng short ng asawa ko, hindi na talaga ako nakakita ng pera dyan. Pagsala sa resibo, lighter ang nakikita ko. Bakit sa mga napapanood ko, yung mga asawa nila may naiiwang pera sa bulsa ng short. Pero yung asawa ko talaga walang naiiwan kundi barya lang. Hindi naman kasi mahilig maglagay ng pera ang asawa ko sa bulsa niya at kung maglalagay man siya, kinabukasan kinukuha niya din. Sa tuwing maglalaba talaga ako ay gumagamit nga ako ng net para sa mga panloob para nga hindi mabilis manluang. Maganda nga gumamit ng net kapag nagwa-washing tayo para nga hindi mabilis masira ang mga damit natin kagaya na nga lang ng mga panloob. At pagkasalang ko nga ng labahin sa washing, eto nga at mag-uumpisa na ako magluto at magpiprito nga lang ako ng tilapia at ipiprito ko na nga din itong hipon ng anak ko. Pero para maiba naman ay i-coat ko nga sila sa harina na may crispy fry. Para naman sa tanghalian na panganay ko ay magpiprito nga lang ako ng manok. Ulo nga lang ng tilapia ang ipiprito ko at ang mga katawan naman ay itinabi ko at ulam nga namin yun para mamayang gabi. Madilim nga dito sa kusina namin dahil napundi na naman ang ilaw dito kaya ayan nagtsatsaga nga ako ng madilim at nagpa-flashlight na nga lang ako. Nang maluto na nga ang hipon ng aking batang maliit ay pinakain ko na nga din siya at habang kumakain ay naghugas nga muna ako ng mga hugasin dito sa lababo. Ganado nga kumain ng aking batang maliit dahil naubos niya nga ang kanin na binigay ko sa kanya. Tapos maya-maya nga din ay naluto na nga din itong tilapia kaya isinunod ko na nga ang manok ng aking panganay. Makalipas nga lang din ng ilang minuto ay naluto na nga din ang manok kaya ito at ihahanda ko na nga ang pagkain niya. Ganito talaga ang ginagawa ko kapag tinatanghali ako ng gising ay hinahatidan na nga lang namin siya ng pagkain. Hindi kasi maiiwasan na napapasarap ako ng tulog kaya ayun tinatanghali talaga ako ng gising. Mas maganda din naman na hinahatidan namin siya para nga mainit pa ang pagkain niya. At nang maihanda ko na nga ang pagkain ng panganay ko, ay nilinisan ko na nga itong kalan dahil madaming ang talsik ng mantika. Pagkatapos ko nga maglaba, ay naglinis na din ako sa kusina at naglinis na din ako sa salas. Nakakapagod pero ang sarap sa pakiramdam dahil ang dami ko na naman nagawa sa buong maghapon.